Okay, tingin muna tayo sa screen, JIP, para sa sample ng hoodie natin. Yan ang sample pictures. Nga pala, ilang pieces na lang yan at magbabago na tayo ng design. Kaya sa mga wala pang gabunan hoodie, order na kayo kasi meron tayong discount. Hanggang ngayong gabi na lang yung discount code natin, JDFIJD. Lagay nyo lang yung code na yon para magkaroon kayo ng cash discount. Muli nasa screen ang sample ng gabunan hoodie. Sana umorder na kayo. Nariyan yung link sa ibaba para maka-order. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Predo. Taong 1982, Bicol. Nang mga panong ito, kasalukuyang usap-usapan sa barangay ni Predo ang baliw na si Mang Dado. Palaging nasa kalsada, nagpapalaboy-laboy at mag-isang tumatawa. Pinaghihinalaan din na ito ang nambibiktima ng mga tao tuwing gabi. Dahil sunod-sunod ang natatagpo ang bangkay na wasak ang dibdib. Wala namang ibang sisisihin ang mga tao kung hindi si Mang Dado. Lalo pat palagi itong may dalang itak. Nasubukan na ring hulihin ng mga opisyalis ng barangay ngunit hindi sila nagtagumpay. Masyadong agresibo ang matanda. Kaya naman lahat ay nagdodoble ingat na lamang dahil hindi katanggap-tanggap ang sinasapit na mga bangkay na natatagpuan. Sa katunayan, maging si Predo ay personal na nasaksihan na may parte ng katawan ng tao sa daan. Dahil sa sitwasyon, maagang nagsasara ang mga bahay sa lugar. Maging si Mang Predo ay hapon pa lamang, pinapasok na sa tahanan ang mga anak at asawa. Ngunit kahit ilang linggo na ang nakakalipas, magmula nang mapabalita ang patungkol sa nabaliw na kabarangay, ni isang beses, hindi pa ito nakita ni Predo na gumagala tuwing gabi. Tuwing 10:00, lumalabas siya ng tahanan upang magmasid dahil nakakaabala na ang nangyari sa hanap buhay. Kaya naman, hanggat maaari ay nais itong mahuli ni Predo sa lalong madaling panahon. Isa sa pinagkakakitaan ni Predo ay ang pangingisda at madalas niya itong ginagawa tuwing gabi. Kaya naman malaking perwisyo ang pangkasalukuyang kaganapan. Lumipas pa ang 2 linggo. Dahil kinakailangan makapangisda, naglakas loob na itong lumabas ng tahanan. 10:30 ng gabi. Naglalakad na sa labas para pumunta sa dalampasigan. Magmula sa tahanan ay halos kalahating oras pa ang lalakarin upang makaabot sa dagat. Habang naglalakad, napansin nito ang isang napakalaking kalabaw. Halos doble ang sukat nito sa normal. Tinitigan nito ng mabuti ni Predo dahil yon ang unang beses na makakita ng napakalaking hayop. Ilang sandali pa, biglang sinugod ang isang lalaki na naglalakad din ng mga sandaling iyon. Napatakbo pabalik si Predo at nang makakita ng isang malaking puno, minabuti niyang magtago sa lugar. Sinilip niya kung ano ang nangyari dahil may kung anong ingay na ginagawa ang kalabaw. Ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ng masilayan na unti-unting winawasak ng hayop ang dibdib ng lalaki. Binuka ito na parang manok na kinatay at isa-isang kinuha ang mga lamang loob. Inilagay niya ito sa isang itim na sisidlan.
Dahil sa nakita ay napapalanok na lamang ng laway si Fredo. Maya-maya pa, nang tumalikod na ang kalabaw sa nabiktima, unti-unti itong naging isang tao. Hanggang sa nakita niya ang lalaking walang saplot na nakadapa sa lupa. Sa muling paglingon, doon lamang nasilayan ang muka ng lalaki. At dahil sa maliwanag ang sinag ng buwan, kitang-kita ng dalawang mga mata ni Fredo. Ito ay walang iba kung hindi ang baliw sa lugar na si Mang Dado. Dala-dala ang sisidlan at dahan-dahang naglalakad habang patuloy ang pagmamasid at may kung anong inaamoy sa paligid. Nang masigurado ni Fredo na nakalayo na ito, kumaripas siya ng takbo pauwi ng tahanan. Kaagad niyang sinarado ang pintuan. Nang mga oras na yon ay wala nang ibang nasa isip si Fredo kung hindi ang kanyang mga anak. Dahil sa nasilayan, doon lamang napatunayan na totoo nga ang mga sabi-sabi sa buong barangay. Kaya naman magdamag siyang hindi nakatulog. Hindi siya makapaniwala na hindi normal na tao si Mang Dado. Sa ilang taon na paninirahan sa lugar, wala namang naging balita na may lahing aswang ang pamilya ng matanda. Nang sumunod na araw, pumunta si Fredo sa kakilalang albularyo at ibinahagi ang nasaksihan. Kinilala niya kung sino ang aswang at alam niya na ang tanging albularyo lamang ang makakatulong sa pagpuksa nito. Nang makarating sa tahanan ng manggagamot, dahan-dahang pinaliwanag ni Fredo ang mga nakita. Ay nako, muli na namang nagparamdam ang lahi ng mga asbo. Ang nakita mong nilalang ay isang uri ng aswang na lakad. Mga aswang na hindi nakakalipad. Tuwing umaga, normal lang ang itsura. Pero pagsapit ng gabi, nagiging malaking uri ng kalabaw. Isa sa ikinabubuhay nila ang pagkain ng mga laman at pag-inom ng dugo. Kaya madalas, naiuugnay sila sa lahi ng mga vampira. Nakwento na rin sa akin ng manugang ko ang patungkol sa mga natagpo ang wasakang dibdib ng tao. Ay nako, kung hindi ako nagkakamali, marahil nagpapanggap lang siya sa wangis ni Dado. Wika ng albularyo. Kagad namang napatanong si Fredo kung ano ang ibig sabihin na wangis ni Mang Dado. Ayon sa albularyo, matagal nang namatay ang matanda. Ngunit walang kaalam-alam ang mga tao dahil kaagad nailibing ang katawan. Dahil sa narinig, hindi naman maipaliwanag ni Fredo ang nararamdaman dahil ang buong akala ng mga tao ay nababaliw lamang ito. Samantala, nagwika naman ang albularyo na abisuhan ang iba pang kasamahan na manggagamot para matugis ito dahil malaking perwisyo ang dala sa lugar. Matapos ng pag-uusap ng dalawa ay umuwi na si Fredo. Sinubukang mangisda ng araw na ito. Wala na silang panggastos at naubos na rin ang naitabing pera. Kaya naman buong maghapon naging abala sa gitna ng dagat si Fredo. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, habang papauwi ay napansin nito ang nagtatakbuhang mga kapitbahay. Nang makita ang kaibigan ay kagad itong nagtanong kung ano ang nangyari. Hindi ko nga maintindihan eh. Pero ang sabi ng kapitbahay, nagtitipon daw yung mga albularyo para tugisin yung aswang eh. Wika ng kaibigan. Dahil dito ay napakunot na lamang ang noo ni Fredo. Dala ng kuryosidad ay sumabay na ito sa paglapit ng kaibigan.
Pagkarating sa nagkukumpulang tao, naabutan ang nakapabilog na mga manggagamot habang nasa gitna ang napakalaking kalabaw. Agresibo ito at paulit-ulit na sinusuwag ang isa sa mga albularyo, ngunit hindi naman natutumba. Ayon sa mga katabi, nagtatangan ng anting-anting ang matanda, kaya hindi ito nadadaig ng kahit anong napakalakas na puwersa. Habang tumatagal sa pag-oorasyon ang matanda, mas nanlilisik sa galit ang mata ng kalabaw. Biglang nagsaboy ang isa sa mga ito ng isang uri ng langis, dahilan para biglang matumba ang hayop. Kahit anong pagpupumilit na muling bumangon, hindi na nito nagawang tumayo. Halos isang oras nagpatuloy ang ritual ng mga manggagamot hanggang sa tuluyan ng nawalan ng malay ang kalabaw. Kasabay nito ay nagsiuwian na rin ang mga tao. Samantalang si Fredo naman ay nagpaiwan lamang sa isang sulok sa pagnanais na makita kung saan ito dadalhin. Alam kong nandyan ka, Fredo. Lumabas ka na, tulungan mo kaming mabuhat ang asbo. Wika ng manggagamot. Agad namang lumapit si Fredo at matyagang pinagtulungang buhatin ang hayop. Napakalayo ng nilakad nila dahil sa sinadya talagang dalhin ang hayop sa tuktok ng bundok. Nang mailapag naman ito, muling nagsagawa ng orasyon ang mga albularyo. Dito ay paunti-unti nang bumalik sa pagiging tao ang kalabaw. Nanatili itong walang malay, kaya naman mabilis na nadukot ng manggagamot ang itim na sisiw na galing sa bibig ni Mang Dado. Kasabay ng katawan, ibinaon din ang sisiw sa lupa. Nang masiguradong nakabaon na ito ng maayos, sabay-sabay na tumalikod ang mga manggagamot kasama si Fredo. Pagkababa ng kabundukan, nagkahiwalay-hiwalay ang mga manggagamot at umuwi na si Fredo. Nang makarating naman sa sariling tahanan, kaagad na inilahad ni Fredo ang nangyari sa asawa. Magmula ng araw na yun, alam man ng mga tao na natugis na ang aswang sa lugar. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ang katauhan ng nilalang. Kasabay din sa kanilang pagtataka ang pagkawala ng baliw sa lugar. Kaya naman kahit naging palaisipan ito sa kanila, si Fredo ay patay mali siya na lamang para maprotektahan ang ipinangako sa mga manggagamot. Hinding-hindi niya ipagsasabi ang pinaglibingan ng sisiw dahil anumang oras ay maaari itong mabuhay. Ilang taon pa ang nakalipas. Nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa baliw. Ang pamilya ni Fredo ay nilisan ang lugar dahil gustong mabigyan ng magandang paaralan ang mga anak. Kahit pa nasa syudad ang matandang si Fredo, tuwing nakakarinig ng kwentong aswang, patuloy nitong naibabahagi na minsang naging usap-usapan sa lugar ng Bicol ang isang nilalang na kung tawagin ay asbo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bastol. Taong 1971, Iloilo. Bata pa lamang, pangarap na talaga ni Bastol na maging isang albularyo. Kaya naman tuwing sasapit ang Biyernes Santo, pumupunta ito sa bundok para maghanap ng mga anting-anting. Ngunit ni isa ay wala pa namang napagtatagumpayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nagawa na rin niyang magtanong-tanong sa mga kapitbahay
Ngunit ang lahat ng mga ito ay normal lamang ang pamumuhay kaya wala ding naipayo sa kanya. Kahit ang mga magulang, alam ang pangarap ng anak ngunit hindi naman gaanong pinapansin dahil mahirap ang gusto ng binata. Lalo pat wala naman sa pamilya ang may gantong katangian. Dahil sa sitwasyon, minsay nawawala na rin siya ng pag-asa. Sa araw-araw na lumilipas, imbes na ituon ng pansin sa paghahanap ng paraan para makamtan ng pangarap ay nalulong sa pakikipagbarkada ang binata. Ang mga tropa ang laging kasama, kaya unti-unting nagbabago ang kagustuhan ni Bastol. Lalo pat wala namang nais na maging albularyo sa mga ito. Matapos makipag-inuman, sabay-sabay silang umuwi at dumaan sa bundok. Ayon kay Bastol, napakamalas ng gabing yon dahil natsyempohan nila ang hindi maipaliwanag na nilalang. Isang napakalaking ibon. Dahil sa sobrang takot, kahit lasing ay nag-uunahan sila sa pagtakbo. Ang pangyayaring yon ay naging usap-usapan sa lugar, kaya naman nagbigay payo ang ama na huwag munang sasama sa mga barkada. Dahil sa marespetong tao si Bastol, kagad naman itong sumang-ayon. Magmula ng araw na iyon, nanatili na lamang sa tahanan ng binata. Paminsan-minsan ay pumupunta ito sa bundok para kumuha ng mga panggatong. Hindi naman inuobliga ng ama ang binata na magtrabaho at pinapasamahan na lamang ang ina sa tahanan. Isang araw, matapos makapagluto ng ina ay tinawag nito si Bastol para bigyan ng ulam ang matandang kapitbahay. Kinuha naman iyon ng binata at nagtawag sa may bakuran. Tao po! Tao po! Mangingkoy! Si Bastol po ito! May ulam po akong dala! Pasigaw na wika ni Bastol. Hindi naman nagtagal lumabas na rin ang matanda para papasukin ng binata. Hindi man lubos na kilala si Mang Ikoy, ngunit naging magaan ang pakiramdam dito ni Bastol. Kaya naman, halos naging palagian na ang pagdalaw ng binata. Sa katunayan, dito na tumatambay si Bastol kapag walang ginagawa sa tahanan. Dahil kahit papano'y naging malapit na siya sa matanda, ipinakilala na rin ito ang mga alagang hayop. Kaya naman kapag may bakanting oras, nangunguha si Bangkol ng mga halaman na nagsisilbing pagkain ng mga alaga. Ayon sa binata, masyado nang matanda si Mang Ikoy para pakainin ng mga alaga. Ang inaalagaan niya ay 3 kambing at 2 napakalaking ibon na hindi malaman ng binata kung ano ba ang tawag. Malaki naman ang pasasalamat ng matanda dahil sa halos si Bastol na ang nag-aalaga sa mga ito. Isang gabi, dahil pumunta sa kabilang baryo ang mga magulang ni Bastol, sinabi niya sa matanda na doon muna siya magpapalipas ng magdamag. Sumang-ayon naman si Mang Ikoy kaya dinala ng binata ang hapunan sa tahanan ng matanda habang kumakain ang dalawa. Nagwika ang matanda. Bastol, pagkatapos ng hapunan natin, samahan mo ako at may pupuntahan tayo. Wika ng matanda. Tumango naman ang binata at hindi na nag-abala pang magtanong patungkol sa ibig sabihin ng matanda. Matapos makakain ng dalawa ay pumunta ito sa likod ng tahanan. Andito na po ba tayo? Mang Ikoy, akala ko pa naman kung saan tayo pupunta. Dito lang po pala. Wika ni Bastol. Hindi naman umimik pa ang matanda. Gumawa ito ng huni na noon pa lamang niya narinig. Maya-maya pa ay nagsilabasan na ang mga alaga. Nilapitan ito ni Mang Ikoy at isa-isang hinawakan sa noo. Nanlaki ang mga mata ni Bastol nang nagpaikot-ikot ang mga ito at paunti-unting naging anyong tao. Galing sa pagiging hayop ay naging napakagandang nilalang. Huwag kang matakot, Bastol. Sila ang matagal ko ng mga kaibigan at katuwang sa buhay. Isa silang mga kaibigang engkanto.
Matagal na panahon na ang nakalipas magmula nang ipinakilala sila sa akin ng yumao kong ama. Ganyan-ganyan din ang naging reaksyon ko. Nung una pero swerte at pag-iwas sa anumang mga sakit ang dala ng mga yan. Wika ni Mang Ikoy. Dahil dito ay unti-unting kumalma si Bastol. Nagsilapitan sa kanya ang mga nilalang at napansin ng binata na baliktad ang refleksyon niya sa mata ng mga ito. Nang mabatid ng matanda na hindi na gaanong nakakaramdam ng takot si Bastol, bumalik na sa pagiging hayop ang mga nilalang. Nagkaya na rin ang matanda na bumalik na sa loob ng tahanan para makapagpahinga. Samantalang si Bastol naman, halos hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita kaya sa magdamag ay wala itong tulog. Nang sumunod na araw, hindi pa man nakapag-umagaan ay kagad na pumunta si Bastol sa likod para muling masilayan ng mga halagang hayop na matanda. Pagkarating doon, sumalubong ang mga ito at napaatras ang binata nang marinig na nagsasalita ang mga nilalang sa hindi maintindihang lengguwahe. Kahit pa nakaramdam ng takot ay dahan-dahan niyang hinawakan ang mga ito. Ayon kay Bastol, nang mga oras na iyon ay biglang pumasok sa isipan ang naudlot na pangarap. Naramdaman niya na baka iyon na ang pagkakataon para muling buhayin ito. Dati pa man ay alam niyang kinakailangan makaengkwentro ng mga nilalang para matuto sa larangan ng panggagamot. Dagdag pa ng binata, ito lang naman ang tanging kalaban ng mga albularyo. Magmula ng araw na iyon hanggang sa lumipas na 1 linggo, palagi nang tumutulong si Bastol sa pagpapakain ng mga alaga ni Mang Ikoy. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hindi kailanman naisip ng binata na mangyayari. 7:00 ng gabi, pumunta ang binata sa tahanan ni Mang Ikoy at may dalang isang sako ng samot-saring gulay para ibigay sa mga alaga. Habang nakikipag-usap sa mga ito, ramdam niyang mayroong umaaligid sa paligid ng tahanan. Dahil bukod sa ingay ng mga hayop ay nakakarinig rin siya ng mga yapak. Maya-maya pa kusa namang nagpalit anyo ang mga alaga at naging tao. Sinasabi ko na nga ba, Bastol? Isa kang aswang. Ito ba ang pinalit mas ng mga barkada mo? Mga engkanto? Wika ng isang lalaki. Kaagad itong nilingon ng binata at nagulat nang makita ang isa sa mga dating kaibigan na may hawak na baril. Nang akmang lalapit na sana, walang ano-ano ay pinutok nito ang dalang armas. Kasabay nun, nagbitaw ng kung anong salita ang mga nilalang dahilan para hindi makagalaw ang kaibigan. Matapos ay pinaupo at tinakpan ang ulo ng sakong itim. Hindi ko maintindihan kung bakit ba kinakailangan lagi makialam sa buhay ng iba. Wika ni Mang Ikoy. Tumitig ang mga nilalang, kasabay ng pagtango ng matanda at tinanggal ang sakong nasa ulo ng kaibigan. Ayon kay Bastol, sa muling pagdilat ng mga mata nito, hindi na muli pang nakakilala ang kaibigan. Hindi na rin nagtanong pa kung ano ang ginagawa niya sa lugar. Bagkus ay naglakad na lamang papaalis. Wala naman naging imik ang binata, kaya nilapitan ito ng matanda at pinaliwanag ang nangyari. Ayon dito, hindi gusto ng mga nilalang na bastang may pupunta sa tahanan para lamang manggambala, lalo pat hindi naman na may merwisyo ang mga kaibigang engkanto. Dagdag pa ng matanda, permanenteng mawawala na ang memorya ng kaibigan sa partikular na pangyayaring iyon. Hindi na rin muli pang makikilala si Bastol dahil isa itong proteksyon sa binata para hindi na muli pang paghinalaan. At nang gabing yun, ipinagtapat ni Mang Ikoy na dati siyang albularyo ngunit pinili na lamang lumagay sa simpleng pamumuhay. Dahil matanda na rin at paminsan-minsan ay hindi na kinakaya pang makipaglaban sa mga nilalang. Dahil sa narinig ay nabuhayan naman si Bastol dahil abot kamay na niya ang susi sa matagal ng pangarap. Dahil sa pangyayaring iyon,
Naging araw-araw na ang pagdalaw ni Bastol sa tahanan ni Mang Ikoy para magsanay sa pagiging albularyo. Wala naman naging tutol ang mga magulang kaya mas naging madali sa binata ang pag-aaral. Habang tumatagal ay mas naiintindihan na rin ang rason kung bakit piniling maging alaga na matanda ang mga engkanto. Halos 3 taon din ang lumipas bago tuluyang naging ganap na albularyo si Bastol. Sa ikaunang taon ng panggagamot, binawian naman ng buhay ang matanda. Dahil siya lang ang may kakayanan na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa mga kaibigang engkanto, minana na ito ng binata. Hindi naging madali ang buhay na pinili ngunit naging masaya naman si Bastol dahil araw-araw siyang may natutulungan. Magpasa hanggang ngayon na matanda na si Bastol, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang dahilan kung bakit siya naging sikat na manggagamot. Bagamat wala na sa poder ang mga engkanto dahil bumalik na ang mga nilalang sa bundok, patuloy naman ito sa pag-aalay ng dasal para sa mga minsan naging alaga. Dagdag pa ni Bastol, hanggang sa hukay ay babaunin niya ang masasayang alaala kasama ang mga alagang engkanto. Muli JIP, nasa screen ang sample ng gabunan hoodie. Ilagay ang code ng JDFIJD para maka-avail ng discount. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.